Hi kabady, I am Mentor Mike. Naghahanap ka ba ng tutorial kung paano gagamitin yung trading view mo? Naghahanap ka din ba ng tutorial kung paano aayusin yung trading view mo para makapaggawa ka na ng technical analysis mo? At syempre, naghahanap ka din ba ng mga tutorial kung paano gagamitin yung mga basic tools ng trading view para magamit mo na maging mas effective yung trading view mo? Kung yes ang sagot mo, kaibigan, panoorin mo ang video na to. Alright, so ngayon andito po tayo sa isang malinis na trading view. So ito yung itsura kapag bagong bili mo yung trading view or bago ka pa lang sa trading view. So makikita mo rito sa bandang upper right, meron tayong watchlist dyan. Mamaya lalagyan natin ng watchlist yan. Yan, mamaya. Pero ngayon, pupuntahan muna natin yung basic. Pagagandahin muna natin itong itsura na to. By the way, I am Mentor Mike, one of the mentor of Global Miranda Minor Group under Coach Miranda Minor. In this video, tuturuan ko po kayo kung paano tamang pag-aayos ng trading view para ma-incorporate mo yung trading view doon sa system na tinuturo namin, which is yung CMM strategy. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Tara, umpisa na natin. So, una, siyempre, ang gamit naming candles dito sa CMM strategy is Heikin-Ashi. Yan. So, kailangan naka Heikin-Ashi candle ka. Pangalawa, siyempre, kailangan nating ayusin yung screen, no? So, punta tayo, right-click mo yan. Punta ka ng settings dyan. Kung mapapansin nyo rito, kung gagamit ka ng Heikin-Ashi, dapat ito ay naka-check yan. Okay? Naka-check po siya. Itong real price on scale, dapat naka-check po yan instead of Heikin-Ashi price. Kasi magkaiba po yung presyo niyan. So, ang gagawin mo ngayon, dito, pwede mo i-customize siya. Itong tatlo na to, ito yung mga color ng candle. Oh. Pwede mo siyang baguhin. Ayan, pwede mong, example, ikaw ay babae. Pwede mong gawing pink yan. Gawin mo silang totally pink. Pwede yan. Yeah. Pwede mong gawin pink yung candle mo. Pwede. Pwede mong gawing dilaw. Pwedeng gawin mong ganun. Depende po sa'yo. Pero ako, I prefer na yung tunay na color niya. Diba? Yun ang gusto natin. Makuha niya yung pagka bullish siya, kulay green. Kapag bearish naman, kulay red. So, yun yung gusto nating makita. And okay mo ngayon dito, makikita mo may oras sa part na to. Pwede mong baguhin yan. Kung ikaw ay nasa ibang lugar, pwede mong baguhin based dito sa oras. Bakit kailangan malaman mo to? Kasi ito yung magiging senyalis mo kung anong oras ka magti-trade. Dahil makikita mo dito yung mga iba't ibang oras ng mundo. And mahalaga yan kapag ikaw ay nagte-trade kasi meron tayong mga kino-consider na mga US o mga market opening. Pero since ako ay nasa Pilipinas, ang gagamitin natin yung +8, yung UTC +8 Manila. Yan, yan gagamitin natin para tamang-tama yung oras na maibigay natin or mabigay nung trading view na info para sa atin. Makikita mo rito may kidlat, pwede mong i-click yan, makikita mo may news na nangyayari, di ba? Kasi nasa euro tayo. Pwede mong tanggalin yan, pwede mong stay put lang yan dyan para at least magkaroon ka na idea ano ba nangyayari na balita doon sa coin na tinatrade mo. Every coin merong ganyang balita. Ito yung tinatawag natin, parang headlines nila to eh. Yan, latest updates. Pero, puntahan muna natin tong settings. Yan. Then, punta tayo dito sa status line. Makita mo, pwede mong tanggalin tong mga logo-logo. Mababago yun nandyan. Depende na lang sa'yo. Pero, ako kasi, nilalagay ko lang sila dyan. Para at least nababasa pa rin natin yan. Pero may babaguhin tayo dito. Ito yung, itong canvas. Puntahan natin tong canvas. Kasi ang gusto natin, itong canvas na to, mawala dito yung mga horizontal lines na yan. Kasi hindi naman natin ginagamit yan sa CMM. So, ang gagamitin natin, background, click mo yung solid. So, magiging solid. And ito, gawin mong full black. Boom, makikita mo, nag-black siya. As in, sobrang ganda na tingnan. Pero may mga tao na hindi naman siya para sa black na black. Minsan, merong gusto, white. Di gawin mong white. Yan, pwede mong gawing full na white. Pero depende sa taste mo. Pwede mong gawing yellow. Pero depende, masakit na sa mata. Masakit na sa mata yan, no? Pero pwede mo i-customize yan. Depende sa favorite color mo at siyempre sa timpla ng mata mo. Pero sa akin, dahil tumatanda na tayo, nagiging tito na tayo, ayun,
Gagawin natin black. Ngayon, meron tayong grid lines. So, babaguhin natin yan. Pwedeng tanggalin na natin none kasi hindi naman natin kailangan yan. Pag tinanggal natin yan, mawawala na yung mga nandyan na guhit-guhit. So, makita natin, may crosshair tayo. Wow, parang Counter-Strike lang. No? Ito, pwede mong gamitin yellow yung crosshair mo. Pwedeng red. Depende ulit sa'yo. Pero ako, I prefer na white. No? Prefer na white. Ngayon, liliitan lang natin yung kanyang visibility para at least hindi masyadong kita. No, yun. Tingnan natin. So, binago natin. Ginawa nating line. Pwede yan. Pwede mong dotted, dash. Depende sa'yo. So, again, ikaw ang magdi-decide niyan kung depende sa panlasa mo. Pero ito, ang gusto kong timpla dito ay mga 21% lang. Yung hindi masyadong malinaw. Kasi mahirap din naman na sobrang linaw nung ano mo, di ba? Baka ma-paralysis analysis ka dyan, di ba? So, okay natin. Check natin tong trading. Itong mga trading. Ito actually, pag nilagin mo dito yung iyong account, lalabas siyang mga ito. Pwede ka kasing mag-login sa trading view ng account mo. Pag kinlik mo tong ilalim, may mga trading lalabas dyan. So, pwede kang mag-login dyan. Pero, syempre, di tayo nagla-login dito. No, mas gusto natin na ginagamit natin yung pinaka-cellphone or yung application. Kasi mahirap na, no, pag nag-login ka dito, baka maligaw pa yung password mo. Hindi naman sinasabing pangit yung trading mo. Baka lang naman, di ba? Syempre, nag-iingat pa rin tayo. So, ngayon, kapag nagawa na nating black yan, itong yung kulay red na yan, pwede mong baguhin yan. Kung ayaw mo ng kulay red yan, baguhin natin. Last price, yan, gawin mong white. Yan, gawin nating white, no? Tapos, medyo transparent ng konti para hindi masyadong maingay dun sa chart. Ayan, malinis na, no? Malinis na. So, next natin gagamitin yung mga tools. So, yung mga tools ang gagamitin, punta ka dito sa baba. Yan, makikita mo. Ano ba yung mga tools na ginagamit natin sa CMM system? Siyempre, una-una dyan yung trend line. Hindi mawawala yan. Ngayon, kailangan mo yan lagyan ng favorites. So, lagyan mo ng star. Bakit? Kasi mapupunta siya dito. Para pag gagamit ka na ng mga trend line, hindi ka na pindot pa ng pindot dyan sa mga yan, pindot ng pindot. Ang nakaka-stress yan. So, ngayon, gagawin mo, lalagyan mo ng star, favorite mo yan, favorite, mapupunta siya rito. Ano pa ba yung ginagamit natin? Horizontal line, syempre. So, paglagay natin ng horizontal line, makikita mo, gumuhit na kagad dun yun. Ako, gumagamit ako ng vertical line. Yan, vertical line. Horizontal ray, ginagamit ko rin yan. Extended line, ginagamit natin to dun sa aerial and backdoor natin. Ginagamit natin yan. So, favorite natin. So, yung iba dito, hindi na natin ginagamit sa CMM system. Now, dito naman tayo sa Fibonacci. So, dito, syempre, number 1 ginagamit natin yung extension, yung Fibonacci retracement. Because sa CMM strategy, gamit natin yung Fibonacci. Hindi pwedeng mawawala yan. So, favorite mo yan. And then, syempre, gumagamit din tayo ng Fibpan. Ito, Fibpan. So, yung Fibonacci pan, ito yung Fibonacci kung tawagin namin liwayway, no? Kasi kakaibang Fibonacci. Magkaiba yan, no? Ito yung Fibonacci pan. And dito naman, tinuturo namin itong Fibonacci pan sa system natin. May ibang purpose din to. Ngayon, ito naman yung normal na Fibonacci. Ito lang makikita mo. Yan. Magkaiba. Sa Fibonacci retracement, ganito lang siya. Parang rectangle, pwedeng square, di ba? Meron lang siya mga horizontal line. Sa Fibonacci pan naman, makikita mo para siyang rainbow, di ba? Ganda, ang ganda tingnan. So, syempre, hindi natin i-discuss to dito. Sa ibang topic siguro, i-discuss natin. Pero ngayon, pag-aayos muna ng trading view tools. Ngayon, nalagay na natin Fibpan, Fibonacci retracement, yun yung ginagamit natin. Gumagamit tayo ng Fib extension, pero rarely lang, hindi masyadong tayong gumagamit yan. Kaya hindi na muna natin lalagay yan. So, dito naman, next sa part na to, ang kukuhain naman natin, wala tayong ginagamit dito kasi sa ibang system na to, mga Elliott wave, di tayo gumagamit yan. CMM strategy tayo, which is trend follower. So, ngayon, dito naman tayo sa part na to, geometric shape. So, ano ba yung ginagamit natin dito? Gumagamit tayo dito ng arrow, yan. Gumagamit tayo ng arrow marker and brush. Ginagamit natin yan. Yung brush kasi,
pag nagtuturo tayo sa Menti, binubilog-bilugan natin yung mga area na dapat niyang matandaan. So, kaya natin ginagamit yan. So, iba pa, tignan natin, gumagamit din tayo ng triangle. Ito, para saan ba yung triangle? Ginagamit natin tong triangle para tayo ay makapag-provide ng apex, no? Kunyari ito, meron na akong trend line. Lalagyan natin ng horizontal. So, ang purpose ng ating triangle, malagay natin yung apex, which is ginagamit natin to sa system namin sa CMM. So, gamit na gamit din yan, yung triangle na yan. So, ilalagay natin sa favorite. And then, syempre, based sa mga mentoring na gumagamit din ako ng circle. Yan. Yung circle, ang explanation ko dito, ginagamit ko to pag ako yung nagtuturo sa mga mentees kasi ginagawa kong mata nila to. Pinapakita ko sa kanila na itong circle na to ay yung mata mo. Okay, ginagamit ko to. Yan. Pero ikaw, kung di ka naman gumagamit niya, wag mo na ilagay. So, depende, case to case. Pero ako, gumagamit ako, ilalagyan natin. And then, syempre, gumagamit din tayo ng rectangle. Yan. Gumagamit tayo ng rectangle kasi pagka tayo ay nagtuturo, binalagyan natin ng box yan para malaman natin o sabihin natin sa Menti na ito lang ang tignan mo. Ngayon, yung mga triangle, makikita nyo, nilagay natin, example, horizontal line. Pwede mo i-customize yung kanyang color. Pwede mong gawing white. Depende sa'yo. Pwede mong pakapalin yung linya. Pwede. Depende sa'yo. Depende sa timpla ng mata mo. Okay? Yung trend line, pwede mo rin baguhin ng color yan. Pwede mong white. Ako, ang gamit ko white and yellow only. Pero ako, I'll stick muna sa white. Then, syempre, yung kapal. Gawin mo lang 1px yan. Di ba? So, kasi mas maganda pa rin, mas manipis yung iyong mga lines dyan para, kasi kung makikita mo kung makakapal na ilalagay mo dyan, di ba? Parang ang taba, di ba? Ang hirap ng basahin, di ba? Ang goal lang naman natin, malaman yung price, di ba? So, okay lang kahit maninipis lang ilagay mo dyan. No problem dyan. So, itong apex, pwede mong gawing color yellow yan. Depende sa'yo. Gawin mong color yellow lahat. Yan, pwede. Depende sa panlasa ulit ng mata mo. Yan, pwedeng ganyan. Itong box na square, pwede natin gawing white, pero normally white talaga ang ginagamit ko dyan. Tapos, pwede mong palabuin ng konti, yan, para at least kitang-kita niya. Yan, di ba? Makikita mo na. So, check pa natin kung meron pa tayong ginagamit dito. Ito, ginagamit din natin tong path na to. So, ginagamit nito pag nagdi-discuss tayo ng market structure, ginagamit natin to pang describe nung lower high and lower low nung market structure. So, again, pag nilagay mo yan, pwede mong i-customize, pwede mong gawing yellow, white, yellow, pwede. Depende sa panlasa mo kung anong gusto mo na color. Pero, again, lalagay natin yan kasi ginagamit po natin yan. Siyempre, ano bang ang kahalagahan na nandyan na sila? Siyempre, napakahirap naman. Kunyari, gagamit ka ng, kunyari, itong arrow. Siyempre, hanapin mo pa, nasan ba sila? Kung nandito na sila sa harap mo, hindi mo na sila hanapin, di ba? Nandyan na which is napakaganda. Ngayon, itong tool na to, itong toolbox na yan, nandyan na siya, pero click ka lang ng click dyan, boing. Click ka lang ng click, lalabas na yan sila dyan. No? Lalabas na sila. So, remove natin. Kung marami ka ng drawing dyan sa chart mo, pwede mong i-right click, tapos remove drawings. No? Mawawala lahat nung drawings na naandyan. Di ba? Mawawala. Ngayon, kung sakali naman na ikaw ay naligaw ng landas, di mo alam kung nasan ka, pwede mong gawin right click and then reset chart. Pag ni-reset mo yung chart, mapupunta ka ulit dun sa itsura ng candle na iniwan mo. Okay? Okay, babaguhin natin yung may nakita tayo, nagbago yung body. So, gawin natin, yan. Para nakita natin yung green and red lang dapat. Which is, kapag sa akin kasi as a mentor, gusto ko, pag nagtuturo ako sa mentee, yung basic color muna yung nalalaman niya, yung red and green. So, para malaman niya na pag red ay pababa, and pag green is bullish, para hindi po siya malito. Yun yung ginagawa natin. Ngayon, tingnan natin. Ngayon naman, dito naman tayo sa text. Ito, gamit na gamit natin tong text, no? So, ano bang selby niyan? Pag kilik mo yan, kakaroon ka dyan, pwede kang magkwento ng buhay mo, ha. Pwedeng, ito yung
TRBO, TLSBD, di ba? Ito kasi TLSBD, TRBO. Ito yung mga trading strategy namin na ginagamit na. So, ito, pag sinabing TRBO po, ibig sabihin po niyan, talagang uptrend. Yun yung kalalabasan niya, uptrend. Pag sinabi namang TLSBD, downtrend or bearish. So, yan, pwede ka maglagay ng sulat-sulat dyan. Yung sulat, pwede mong palakihin, gawin mo, maximum lang niya ay 40. Yan. Pwede ka ring mamili kung anong gusto mong color. Pero pag ako nagsusulat, yellow lang para at least kitang-kita doon ng menti yung sinusulat ko. And then, ano pa ginagamit natin dito? Wala na tayong ginagamit. Nakakalimutan natin, no? Dito pala sa part na to, yung long and short position. Dito mo makikita. Siyempre, kailangan meron tayo niyan. Yung long, ito yung risk-reward ratio. Pag kindik mo yan, ikaw ay maglolong, ito yung ilalagay mo. Yan, di ba? Pero meron din tayong separate na video na gagawin. Paano ba gumagana to? And syempre, short position. Ganun din. Pag mag-short ka, dapat ganito. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong maging isang profitable na trader, dapat gumagamit ka ng tool na to. Itong risk-reward ratio na to. Kailangan gumagamit ka nito. Kasi, dito mo kukumputin magkano ba yung magiging panalo mo, magkano yung matatalo mo, magkano lahat ng kikitain mo sa pag-trade mo. Dapat meron kang ganito. Ngayon, kung hindi ka pa gumagamit nito, kailangan mo yung matutunan, kaibigan. Dahil lahat ng profitable na trader ay merong ganito. Ngayon, kung hindi ka gumagamit nito, PM nyo lang ako, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit niyan. Ngayon, so CMM tayo ulit. Tignan natin kung may magagamit pa tayo dito. Na-miss out natin yung long and short, no? And gumagamit din tayo netong price range, no? Yan, price range. Ano ba ang gamit niyang price range? Minsan kasi, nagsusukat tayo ng coin. Gano'n nakataas yung binaba niya. Yan, makikita mo, meron na siyang negative 23%, which is euro kasi to eh. So, pag dumating ka sa crypto, yung gantong kalalaking, parang 80% drawdown na yan. Minsan din, sinusukat din natin na kung gano'n naman kataas yung kanyang itinaas o ilang percent na. Kasi makikita mo dyan, may nakalagay dyan na percent. So, makikita mo dyan, ilang percent na kaya inakyat ng coin. So, dyan. So, ito, check natin to. Smiley, di tayo palagamit niyan. Di naman tayo, talagang pure na lang tayo. Eraser, gumagamit ba tayo? Ay, eraser. Ruler. So, ginagamit natin to. Pero kasi default naman na naandyan yan. No need na ilagay yan sa toolbox kasi nga andyan na siya, hindi rin siya nailalagay sa toolbox, no? Hindi rin siya nailalagay. So ayun, nailagay na natin yung mga tools na kailangan, pero double check natin. So as a CMM trader, dapat ito yung tools na meron ka diyan. Trend line, extended line, horizontal ray, vertical line, yan yung ginagamit natin. Double check natin ulit. Patterns, yan. Head and shoulder pala. Pwede. Pwede kang gumamit ng head and shoulder. Nilalagay din natin yan. Buti, na-check natin. Maganda, i-double check mo pa rin. So, head and shoulder. Para hindi, ito kasi, kaya tayo merong head and shoulder na ganyan. Kasi yung iba, ang ginagawa, ganito, nagbabrush sila, no? Ginaganto nila. Which is naman, tama naman. Pero mas maganda pa rin na yung dinrawing mo, medyo maganda, cool. Kasi pag gumamit ka nito, napakaganda tignan ng head and shoulder mo, di ba? Meron nakalagay na head and shoulder. Ayan. Ayan, di ba? Di ba? Ang ganda. So, nakabuo ka ng maganda na head and shoulder. At least, kitang-kita mo. At merong left, head, right. Di ba? Yan yung kagandahan. So, double check pa natin. Baka may na-miss out pa tayo. Wala na dito. Tapos na. Brush. Minsan gumagamit tayo ng highlight. Pero, di na natin lalagay. Di tayo masyadong palagamit yan. So, text, okay na. Ngayon, nagamit na natin lahat ng tools. So, ngayon naman, ang gagawin naman natin yung mga indicator na ginagamit natin sa CMM strategy. Unang-una dyan, syempre, wala nang iba, kundi si RSI. RSI. So, Relative Strength Index. If favorite mo yan, kailangan favorite mo yan. Kasi gamit na gamit natin yan. Uy, dami naman, lumabas. Isa lang nilalagay ko eh. Sobrang favorite mo na. So, nagpakita na rin si MACD, no? Sa mga hindi pa alam si MACD, nagpalagay na rin si MACD dyan. So, si MACD, itatype mo lang dito, MACD. Yan.
favorite mo na rin. Yan. So, si MACD, wala tayong gagamitin or gagalawin sa settings niyan. Default. No, default siya. So, yan na talaga yon. Pero sa RSI, may gagalawin tayo dyan. So, punta natin yung settings. So, ang gamit natin dyan ay RSI 30. No? Laging 30 ang ginagamit ko. Mapa lower time frame. RSI 30 pa rin yung gamit ko. Sa style naman, i-click natin tong RSI base MA. Yan. I-uncheck natin yan. Kasi yung yellow line na yan, kung makikita nyo to, yung yellow line na yan, hindi naman natin ginagamit yan. So, uncheck na natin. Yan yung mahalaga. Ngayon, may mga gagawin lang tayo na additional dito sa mga indicators na to, which is, sa RSI kasi, meron tayong gamit doon sa horizontal line. Lalagyan natin ng horizontal line yung RSI 50. So, dito, para masakto mo, wag mo nang isakto. Click mo lang yung horizontal line, click mo yung coordinates, then lagay mo 50. Yan. So, meron tayong ginagamit na RSI 50 doon sa mga strategy natin. Yan. O, ginagamit natin yan. So, meron na tayong RSI, meron na tayong MACD. Sa MACD, wala tayong babaguhin dyan. Default yan. Wala kayong babaguhin dyan. Color, pwede nyo baguhin. Pag kinlik mo yung settings ng MACD yan, pwede mong gawing yellow yan. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pero ako, gusto ko pag nagtuturo ako ay default lang yung color. So, ngayon, ang next nating ilalagay na indicator, ito na naman, Bollinger Band or BB. Type mo yung BB, click mo lang yung Bollinger Bands, yan, lalabas na yung Bollinger Bands natin dyan, yung parang bulate. Pero ang settings na ito, ang gagamitin nating settings sa kanya ay, punta ka na, click mo yung settings, inputs, length, gawin mong 50, and then yung STDEV 0.2. Then, click OK. Yan yung magiging STDEV, yung BB50 natin. Gamit natin tong BB50. Bakit? Ang explanation natin dito sa system, grabe, lakas ang ulan dito, no? Sana hindi nyo naririnig. Ang explanation natin sa system ng BB50, kapag yung BB50, guys, kapag yung BB50, umilalim yung price doon, ibig sabihin nun bearish siya. Kung mapansin nyo dito, BB50, umilalim yung price, nag-bearish. Kapag naman yung price umibabaw doon sa BB50, bullish. Ganun namin binabasa yung BB50, yung strategy na yan. Kung mapansin nyo rito, balikan pa natin, backtest pa natin. Yung umibabaw na yung price doon sa BB50, boom, lumipad, di ba? Nung umilalim naman yung price sa BB50, boom, talagang nag-dump, no? So, ganyan natin binabasa yung BB50. So, ano pa ilalagay natin? Volume, no? Meron na tayong volume, default na sa MACD, pero iti-tweak pa natin ng konti. So, click natin yung settings ng volume. Mukhang ayaw, no? Mukhang ayaw malagay. Pero, lagay tayo ng volume para ma-edit natin. Ayaw niya, eh. Di, alangan, lagay tayo. So, click tayo. Bakit hindi ka maklik? Volume. Ano nangyayari sa'yo? Pero sa volume, bakit di ayaw, no? Ba't kaya ayaw? Check natin dito. Nandito lang yan. Yan. Arguments. Andito naman yung arguments. So, dapat nandyan siya, no? Pero ayaw, no? Pero, wala tayong magagawa. Hindi natin ayun, lumabas. Yun, settings. Yung MA length nung volume, base sa system natin, kasi ang gagamitin mo 50. 50. Okay? 50 yung volume. Bakit? So, click natin yung volume, style, lagyan mo ng volume MA. Ayan. Make sure na i-check mo tong volume MA na yan. Bakit? Kasi, yan yung magpapatunay na kung good ba yung volume o hindi. So, lagyan mo ng line yan. Gawin natin color yellow. Then, explain ko sa inyo. Okay. So, ibig sabihin yan, kapag yung volume nagre-reach, umaabot siya doon sa yellow line, which is yung MA50, moving average 50. Pag umaabot siya doon, ibig sabihin, good volume. Pero kung hindi siya lumalagpas doon sa MA50 na yan, ibig sabihin, bad volume yan. Sabihin, hindi maganda yung volume ng selling, hindi maganda yung volume ng buying.
So, ayan, nalagay na natin. Yun yung ginagamit namin ng mga indicator. Ngayon, meron din tayong ginagamit na EMA Alma. Yan. EMA Alma. Saan na ba yung Alma EMA? Alma EMA. Yan. Ayaw magpakita, no? Meron tayong ginagamit na Alma. Ito. EMA 9. Alma 20. Click po yan. Ay, isa lang. Sobra naman, no? Sobrang dami. Addict masyado, no? So, ano ba ang purpose na itong Alma EMA na to? Ang purpose na itong Alma EMA na to, ginagamit po namin to kapag kami po ay mag-i-scalp. So, ginagamit, kapag kunyari, nasa 1 minute ka na, yan, 1 minute na yan, kunyari, nasa 1 minute ka na, ginagawa namin dito, kapag yung dilaw, yung EMA, ay umibabaw doon sa color pula, which is yung Alma. Kapag umibabaw po yung dilaw na line na yan, ibig sabihin, bullish po yan. Ang ginagamit po namin yan sa scalping. Kung mapapansin mo dito, umibabaw yung color yellow sa pula, then nag-turn into bullish. Ngayon, pag lagpas niya naman doon sa BB50, lalong nagpaka-bullish na. Diba? Nag-bullish na siya. Kasi sabi natin kanina, ang BB50 and pag umakyat yung price doon, nagkakaroon ng bullish sentiment. Pero again guys, itong mga indicator na to ay hindi po natin pwedeng i-trade ng alone or sila lang. Hindi natin pwedeng gawin na magte-trade ka lang using the indicator. Pero syempre, ginagamitan pa rin natin siya ng technical analysis. Pero ito, mapapansin nyo, kung makukuha mo ng tama to, itong mga tinatawag naming Alma EMA, Almachi kung tawagin namin yan sa system, Almachi. Okay? So, gagamitin natin yan. Ang ginagawa ko dito guys, sa settings ko, itong Alma ginagawa kong green, tapos itong EMA ginagawa kong pula. Ibig sabihin, merong go and stop. Ibig sabihin, kapag yung green ay umilalim, ibig sabihin, go na pa downtrend naman. Kapag yung green naman, umibabaw po siya doon sa red, ibig sabihin, go into bullish. So, yan yung mga gamit naming indicator. Ngayon, meron ka partner tong si Alma EMA sa indicator din. So, ang ginagamit namin na ka-partner niyan is si CCI. Yan, CCI, Commodity Channel Index. So, ano bang use niyan? So, tanggalin muna natin si RSI sa kasi MACD. So, ibig sabihin niyan, pag ikaw yung mag-i-scalp, kapag yung CCI, itong line na to, again, wala tayong babaguhin wala tayong babaguhin ibang settings dito. Sa RSI lang po, meron tayong ginagamit. Sa CCI po kasi, ginagamit namin sa system namin. Is kapag yung CCI po ay nasa ilalim na ng blue line. Nasa ilalim na ng blue line yan. Diba? Nasa ilalim na. Ibig sabihin yan, oversold na siya. So, ibig sabihin, oversold na siya, kailangan mo nang maghanap ng mga setup para sa long. Kaya kung mapapansin nyo, yung siya ay galing sa ilalim, then yung green ay umibabaw sa pula, ibig sabihin, bullish. So, di ba? Pero again, lagi mong tatandaan ka, buddy, na hindi ka pwedeng mag-rely lang dito sa mga indicator na to. Kailangan iti-TA mo pa rin yung coin, magte-technical analysis ka lang. So, ang gagawin mo, itong ginasabi ko na sa inyo, mga strategy po namin to. Kung gusto nyo pong matutunan yan, i-message nyo lang po ako para maturuan ko po kayo. So, kung gusto nyo akong ma-message, pwede nyo po akong i-message sa Facebook. Ito po yung pangalan ng Facebook ko, Mike PHB. Yan, Mike PHB. Yan po yung aking Facebook account, no? Pag gusto nyo malaman yung mga Almachi, yung Almachi CCI, bibigyan ko po kayo ng free module o free 8-week course doon para malaman nyo kung paano ba gagamitin yung scalping strategy namin dito sa CMM. Kung mapapansin mo, yan, no? Di ba? Nung mano na yung CCI, umilalim na, ibig sabihin oversold na, no? Si CCI kasi parang kapatid niyan si RSI. Parehas lang sila ng function. Kumbaga, sila yung nagde-determine ng kung oversold na or overbought. Kaya lang, itong si CCI, medyo sensitive to. Siya yung pinaka-sensitive sa mga momentum indicator. Kumbaga, pagka nakita mo na gumalaw talaga sa ilalim niyan, talagang ibig sabihin niyan, oversold na yan. Kapag nasa ibabaw naman, overbought naman. So, yun yung ano natin. Pero wag mong iti-trade
yung CCI alone na para magba-base ka lang dyan, tas long ka na, hindi ganun. So, meron pa rin tayong ginagamit na technical analysis, no? So, mapansin mo, BB50 nag-incorporate, umibabaw yung green sa red, umibabaw pa sa BB50, then bullish yung kinalabasan ng coin. Ganyan kaganda yung aming system, yung CMM strategy. Ngayon, nalagay na natin lahat ng indicator na ginagamit natin. Pwede mong pagka nandyan na yung mga indicator, pwede mong i-hide dyan. Pwede mong pindutin tong mata para mawala yung mata. Pwede mong pindutin yan lahat. So, mawawala na yung mata. So, ngayon, ang problema natin ngayon, lastly, is yung coin. So, kailangan nating maglagay ng coin dito. Diba? Kasi wala tayong nakalagay dito na watchlist di ba? Pero ngayon, kasi ang kagandahan dito, kabady, ang gamit namin na trading platform is BingX. So, ito yung BingX. So, ang gagawin natin, punta kayo sa BingX. At ito pa ang kagandahan dito, kabady. No? Ang pinakamaganda rito, if you want ng trading body, andito si Mentor Mike, pwede nyo akong gawing trading body, no? Parang bagsak sa call center agent, no? Pwede nyo po ang gawing trading body, message nyo lang po ako dun sa Facebook na nilagay ko, which is yung Mike PHB. So, pwede tayong maging trading body dyan. Sabihin mo, Mentor Mike, ito para at least alam ko na ito yung pinanood mo. Mentor Mike, napanood ko yung iyong video about sa trading view setup. So, pengi ako ng 8-week course kasi gusto mong malaman yung Almaty setup. Meron po akong tutorial nun. Isesend ko po sa inyo yung tutorial nun. Okay? So, punta tayo. Paano natin malalagyan ng coin to? Since kami ay gamit namin ay BingX. Yan, BingX tayo. Kasi bakit BingX? Kasi si BingX ang pinakamababa yung kanyang trading fee. And bukod doon, ang kagandahan pa kay BingX is nag-o-offer po siya yung new user rewards. Ano ba yung new user reward? So, every time na kapag ikaw daw ay bagong salta kay BingX, may mare-receive kang 200 USDT bonus bagong salta. Wala kang gagawin. Pero, kung tutuusin, ang total na pwede mong makuha kay BingX kapag ikaw ay bagong salta, bagong user, ay 5,125 USDT. Okay? Magre-register ka lang kay BingX, no? Ngayon, kung ikaw ay magre-register sa BingX, mag-register ka na dun sa code ko. Kasi kapag nag-register ka doon sa code na ibibigay ko sa'yo, pwedeng-pwede na tayo talagang maging trading body niyan. And maisasali kita doon sa private group ko na nagbibigayan kami ng mga insights about sa coin na iti-trade. Kumbaga, parang combo na ang mangyayari. Meron ka ng tutorial na makukuha. At the same time, meron ka pang trading bodies. Marami po kami dito. Marami kami. So, marami kang pwedeng makasama. Kunyari, ikaw nag-iisa ka, nag-aaral ka ng mag-isa, lonely ka, malungkot ka, pwede kang sumama sa amin para daan sa trading journey na gagawin mo. Ngayon, balikan natin to. BingX. So, ito BingX, meron tayong makukuhang 5,125 USDT, no? Magre-register ka lang. And then, syempre, may mga task ka na gagawin dyan. Hindi lang pa pwedeng ibibigay sa yan. Yung 5,125 USDT na yan, yan ay pwedeng i-trade pero non-withdrawable. Hindi mo po yan mawi-withdraw. Pwede mo yang i-trade. And may mga task ka po dyan na gagawin or mga quest. So, every time na ikaw ay, example, ito yung mga task mo. Kailangan mo magkaroon ng trading volume na ganyan, di ba? Makita mo trading volume, yan, makikita mo. Pag ikaw ay, nagre-reset to. Kapag ikaw ay kunyari, trading volume ka ng 10 USDT, yan, makaka-receive ka ng, another 10 USDT. Pag ikaw daw ay naka 10,000, nagre-reset siya. Pag ikaw naman daw ay merong 100 USDT na makukuha kapag ikaw ay naka 200,000 trading volume. So, depende kung ano yun. Ngayon, ito, makikita mo siya na yan ay nagre-reset po yan. Okay, ngayon, bukod dito, meron pa tayong tinatawag na saan ba yun? Teka lang So, dito pala, Rewards Hub. Itong Rewards Hub, ito yung magche-check-in ka lang, no, sa BingX. Kumbaga, magpapakita ka lang kay BingX araw-araw. Magpapakita ka lang kay BingX,
kiklik mo lang yung check-in, boom! Makaka-receive ka na ng 5 USDT. Araw-araw yan. No? Bibigyan ka ni BingX ng 5 USDT. Itong 5 USDT, hindi mo siya pwedeng i-trade. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw, pero pwede mo siyang i-trade. Yung profit na makukuha mo dito sa libreng binigay ni BingX, pwede mong ma-withdraw. Imagine, araw-araw kang magpapasok kay BingX, araw-araw kang magte-trade, or araw-araw ka lang maglalagin, makakatanggap ka ng free USDT bonus na pwede mong palaguin. Katulong namin bilang trading body mo. Di ba? Ganda nun. Kumbaga, nagbi-BingX ka na, nakaka-receive ka na nga ng bonus, nakaka-receive ka pa ng mga insights sa mga ka-trading body mo na si Mentor Mike. Okay? Okay mo lang yan. Papasok na yan dun sa account mo. Hindi ko na nagagalaw, no? Kasi nga, ito kasi demo account lang naman tong ginagamit ko. So, hindi ko na siya nagagamit. Meron akong sariling Facebook BingX na ginagamit talaga. Ito, ginawa ko for demo. So, hindi ko na nagagamit. Pero kung gagamitin natin yung original ko na BingX, talagang kumpleto yan. Diba? Kumpleto yan. Now, paano natin ilalagay yung mga market? So, punta ka kay BingX. Click mo tong market na yan. Yan. Lalabas dyan yung mga market coins na tinetrade ni BingX. Ang kagandahan kay BingX, pwede tayong mag-trade dito, no? Meron na siyang 600 na coins, no? 600 coins na yung kanyang iti-trade o na iti-trade natin under BingX. And meron na tayong 5 million global user. Ngayon, kung tamad ka naman talaga mag-aral at ikaw ay walang time talaga or nahihirapan kang mag-analyze, so pwede kang pumunta dito sa copy trading. Ayan, meron dito tayo sa BingX. Ang kagandahan dito, meron tayong copy trading. Ayan, copy trading. Ano bang meron sa copy trading na yan? So, kokopyahin mo yung mga trader na magagaling dito sa BingX. So, makikita mo dyan, ang gagawin mo lang dyan, maglalagay ka lang ng pera dyan. So, lalagyan mo siya ng pera. I-click mo lang tong mga to. Makikita mo dyan, meron tayong naka-itemize siya. No? Meron trending traders, conservative, rising, and lahat ng trader. So, paano ba natin titingnan yan? Yung conservative trader, nakalagay dyan, di ba? 1 yung risk niya. Ibig sabihin, sobrang risk averse na itong trader na to. No? In 180 days, 5.61% yung kanyang gain. Ngayon naman, click natin si ate mo Jenny, si ate mo Blackpink. No? So, ito yung kanyang kinita sa loob ng 180 days. Ngayon, parang gusto mo ng proof para malaman mo na kung ito ba yung trader na to ay legit, no? Punta ka dito sa copiers. Yan, makikita mo dito yung resulta nung mga nag-copy trade din sa kanya. Makikita mo dyan. So, ito ay 7 days result. So, dito sa 7 days na to, si kuya mo Jopiel nakapag-profit ng 1,390. Yan. Di ba? Siyempre, risk averse pa to. Baga, safety siya. Pagka nakakita ka ng mga matataas yung risk, itong mga 4, tingnan natin itong kay Panic Sell for yung risk, yung ano niya, risk niya. Ibig sabihin, talagang matinding trader to. Kumbaga, itong trader na to, pasok ng pasok. Diba? Kaya nga pangalan niya, Panic diba? So, tingnan natin yung mga copiers niya kung magkano yung kinita in 7 days. So, makikita natin, in 7 days, makikita mo dyan, yung kinita na itong si 701 is 4,432. Yung iba, 2,000. Ngayon, makikita mo rin dito yung kanyang trade history. Yan, makikita mo, di ba? Yung ganda, puro green yung portfolio niya. Yan, kulay green. Current position, yung mga naka-open niya, wala siyang current position ngayon. So, dito, babasahin mo na lang itong mga trading data niya. Ito yung weekly profit niya. Wow, grabe, no? So, dito, kung ikaw ay tamad, no? Kung ikaw ay tamad, or talagang tamad ka mag-aral, hindi naman sa tamad, sorry for the word, pero kung ikaw ay walang time para mag-aral, then you can join the copy trading. Yan. Pwede kang mag-copy trading dyan. So, wala ka ng kahirap-hirap, papasok na lang yung pera sa'yo. Pero, lagi mo tatandaan, itong copy trading is hindi to 100% na win rate, no? Hindi siya 100% na win rate. May talo rin dito, no? Kaya nga, lagi mong tatandaan, may nakalagay na risk dyan. Kasi kung ito ay 100% na win rate,
wala na tayong makikitang taong nagtatrabaho, puro nagka-copy trading na lang. So ito, pwede mo lang siyang gamitin kapag ikaw ay walang time talaga. Pero lagi mo tatandaan na laging may risk ang trading, no? Laging may risk yan. Hindi pwedeng lahat yan lagi panalo ka palagi. Hindi laging ganun. Okay, ngayon, ang haba ng kwento no? So ngayon, punta natin tong markets. Punta natin yan market na yan. Yan, market. Then, punta tayo standard USDT, standard futures. Ngayon, kung ano yung makikita mo mga coins dito na nakalagay. Kung mare BTC, USDT. Di lagay mo dito. Lagay natin dito. BTC. Ngayon, punta ka ng crypto. Mahalaga yan. Nakalagay yung crypto. Ngayon, if decided ka na maging trading body si Mentor Mike, then register BingX. Click mo tong BingX para ang ipapakita niya lang dyan is puro BingX. Kasi pag hindi mo kinlik yung all sources, pag naglagay ka ng BTC dyan, maraming lalabas na trading platform. Ang gusto natin, masort na natin kaagad na BingX lang. Kasi BingX naman yung gamit natin. So BTC, click mo, i-plus sign mo, Ethereum, ETH, yan. Lagay natin Ethereum, ETH. Lagay mo. Hanggang maubos mo lahat ng naandito. Ngayon, bakit mo kailangang ilagay lahat? Kasi, ito yung mga tradable under USDT standard futures kay BingX. No? Lahat yan, tradable yan. Hanggang maubos mo siya, pero hindi naman lahat, no? Ubusin mo lang siya hanggang sa doon, sa may mga USDT, itong mga key. Ito yung kagandahan pa kay BingX, no? Kay BingX, pwede tayong mag-trade. Ngayon, kung ikaw ay naglalaro sa stocks nyo, meron tayong stocks din kay BingX. Meron tayong stocks nyo, pwede kang mag-trade ng stocks. Walang nakalagay, no? Forex, pwede rin. Ayaw magpakita, no? Contact, no? No data available. Bago kasi to CoinBingX, walang nakalagay, so wala tayong magagawa. Sa spot pala, sa futures tayo. Okay, tingnan natin. Wala. Yun, lumabas na. No? Walang lumalabas. So, pero yan, meron talaga yan. Kasi sa BingX, ito yung kagandahan kay BingX, pwede tayong mag-trade dito ng mga stocks, no? Mga stocks, foreign exchange, yan, indices, commodities, oil, corn, lahat ng mati-trade mo nandito na. Kumbaga, in one platform, nandito na. So, XRP, lagay natin. Lagay mo ulit. XRP, type mo lang dyan. XRP. Yan. Makikita mo, yung ating watchlist sa gilid, nagkakaroon na ng laman. Hanggang maubos mo po lahat ng naandito. So, that's it. No, ganyan mag-ayos ng TradingView. Again, if you want to learn more or malaman mo yung mga strategy na binanggit ko, yung mga Alma Ema, BB50, TRBO, TLSBD, i-message nyo lang po ako dito sa Facebook ko, Mike PHB. Then sabihin mo dyan, Mentor Mike, napanood ko yung video mo about sa TradingView, baka pwedeng makahingi ng 8-week course. So, bibigay ko po sa'yo right away yung TradingView. Kasi dito naman sa YouTube, wala tayong way para makapag-communicate. Sa Facebook lang talaga sa Messenger. So, yan, message mo lang ako dyan sa Mike PHB, then sasagot po ako sa'yo dyan. Alright? So, yun. So, tandaan mo, kabady, yung pamang pag-aayos ng TradingView, and I hope magkasama-sama pa tayo. By the way, if you want to register dito sa BingX account ko at gusto mo ako maging trading buddy, so yung BingX referral code ko ay nasa comment ng video na to. Nasa comment section siya. Click mo lang yung link and then mag-register ka. Then pag piniem mo ako, sabihin mo na rin na nag-register ka dito sa BingX ko para maisali na kita doon sa private na Discord server natin. Alright, with that said, maraming salamat kabady at marami pa tayong gagawin na video. And ngayon, ang isang request ko sa'yo, mag-comment ka sa baba kung ano yung gusto mo na i-next kong i-video na maituro ko sa inyo. Mag-comment ka sa baba. I-comment mo dyan, ano bang gusto mong next na malaman? Ito bang ganito? Ito bang ganito? Ikaw ang magdi-decide kung ano ang dapat kong gagawin na content dito. Okay? Na makakatulong syempre doon sa TradingView. Wag ka mag-comment din na sasayaw ako, hindi ko gagawin yan. Ha? Okay. With that said, maraming salamat and see you po sa pag-PM mo sa akin. Bye-bye!